Sa gitna ng energy crisis, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na lahat ng opsyon sa oil at gas cooperation ay dapat naaayon sa konstitusyon at soberenya ng bansa. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, sinabi nitong kinikilala ng pamahalaan ng mga panawagan mula sa ilang sektor kaugnay sa muling pagbubukas ng diskusyon sa oil at gas cooperation sa pagitan ng Pilipinas at China. Binigyan din ng kagawaran na may eksklusibong karapatan ng Pilipinas sa likas na yaman sa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf nito, kabilang ang mga posibleng oil at gas deposits. Ayon pa sa DFA, sa gitna ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan sa enerhiya at sa ilalim ng idiniklarang National Energy Emergency, mahalagang tuklasin ng bansa ang lahat ng legal at possible na opsyon upang matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng enerhiya. Gayong manigit ng kagawaran na anumang kasunduan sa China man o sa ibang bansa ay dapat sumunod sa konstitusyon, batas at ganap na paggalang sa soberenya ng Pilipinas. Dagdag pa ng DFA, patuloy nitong isusulong ang diplomasya at bukas na komunikasyon sa pagkipag-ugnayan sa China, kabilang usapin sa enerhiya. Binigyan diin ng kagawaran ang kahalagahan ng pagsunod sa international law at mapayapang resolusyon ng mga sigalot, kasabay ng pagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong likas na yaman. Unang-una, yung ugnayan natin sa lahat ng bansa. Given na yan ang palaging ang mahalaga sa lahat ay ang sovereignty o kasarilan ng bansa. Hindi nabubura yan. Ngayon, pagdating naman yan sa kasunduan sa exploration, hindi ibig sabihin, nakipagkasundo ka na pwedeng pumasok ang isang dayuhan sa kiniklaim mo na teritoryo mo, kiniklaim niya rin na teritoryo niya. Hindi ibig sabihin, sinusuko mo na ang kasarilan mo. Ginagawa mo yan para kayo pareho nag-aaway, magkaroon kayo mutual benefits ang tatanggapin yung dalawa. But it doesn't mean both of you are surrendering your sovereignty. Pero paano kaya yan, Attorney Sal, kung halimbawa magtutuloy talaga yung pag-uusap tungkol dyan at syempre yung China din is i-consider din nila yung kanilang konsiderasyon sa soberanya nila. So, Kaya nga, gaya na sinabi ko, kahit na magkasundo yan sa joint exploration, hindi ibig sabihin sumusuko na sila sa kanilang sovereignty. Maliban na lang kung meron doon sa kasunduan, meron kang mga demands doon na parang sinusuko mo yung sovereignty mo. Pero kung ordinaryong usapan na magtulungan tayo sa exploration dito without insisting on your own ownership or exclusivity sa economic zone, wala akong problema doon. Ang mahalaga, dahil yung isa, meron siyang resources, may kasangkapan, tayo wala, wala tayong kasangkapan ganun. Kaya nga tayo mag-explore sa kanila jointly para dalawang bansa makikinabang without surrendering each sovereignty.